Sa Book of Acts, chapter 5, verse 4. Sige, basahin po natin. Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili, at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan, ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ano po ang ibig niyong tanong dyan? Sinabi po dyan na siya po ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Tapos tayo po sa verse 4 na hindi po siya nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Ano po ang ibig niyo ipunto, kapatid? Ang ibig ko po sabihin, paano ba ang tamang dyan para mag-interpretasyon na sinasabi po dyan na ito pong tao na ito ay nagsinungaling po laban sa Espiritu Santo, and eventually po sa verse 4, sinabi po ng talata na siya po ay nagsinungaling sa Diyos. Ganito po yan, kapatid, kung analogy yung pag-uusapan natin, biblical analogy, pag nakinig ka sa mga apostol, nakinig ka kay Kristo. At pag nakinig ka kay Kristo, nakinig ka sa nagsugo sa Kanya. Pagka itinakwil mo naman ang mga apostol, itinakwil mo si Kristo, at itinakwil mo rin yung nagsugo sa Kanya. Ganon po yun. Pagka nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, nagsinungaling ka rin sa Diyos. Kasi, isang hierarchy yan eh. Ang Diyos Amang, pinakadakila, tapos si Kristo at ang Espiritu. Kaya, ang pagsisinungaling mo kay Kristo, pagsisinungaling mo rin sa Diyos. Ang pagtatakwil mo kay Kristo, pagtatakwil mo sa Diyos. Ang pagtatakwil mo sa mga apostol, pagtatakwil mo kay Kristo at sa Diyos. Ang pagsisinungaling mo kay San Pedro, pagsisinungaling mo sa Espiritu, pagsisinungaling mo rin sa Diyos. Yun po ang analogy riyan, kapatid. Nakuha nyo? Apo, maraming salamat po, Brother Eli. Salamat.